Nung bata ako, pinangalanan ako ng RJ ng tatay ko kasi Robert Jaworski, isa sa pinakamagaling na basketball player nung panahon na yon. Kasi sabi ng tatay ko, dream niya daw na ako daw paglaki ko, sana maging ganun din kagaling na basketball player. Kaya naman nung bata ako, sobrang porsigido ako sa mga PE classes namin na matuto ng basketball. Kaso nga lang napansin ko, parang ang bigat-bigat ng basketball para ma-shoot doon sa ring. Napansin pa ng mga kaklase ko na sobrang tinis daw ng boses ko, sobrang lambot ko daw kumilos, tapos bigla na lang nila akong tinawag na Joanna. Doon ko sinimulang tanungin yung sarili ko, may mali ba sa akin? Sa loob ng maraming taon, hinanap ko yung sagot doon sa tanong na yun. Hanggang sa dumating yung napakalaking twist sa buhay ko na tumakbo ako at pinalad maging isang USC counselor. Sa di inaasahang pagkakataon, na-assign akong i-head yung gender committee. Ito yung committee ng USC na nangangalaga doon sa karapatan ng mga kababaihan at syempre ng mga LGBT or lesbians, gays, bisexuals at transgenders. Sobrang nakakatakot yung bigat ng responsibilidad na to kasi from a personal perspective, napakahirap paano ko haharapin yung pamilya ko, paano ko haharapin yung mga kaklase ko noon na hindi ko man lamang masagot yung tanong nila sa akin. Pero dahil na rin sa inspirasyon ng mga nagdaang LGBT leaders katulad ni Heart Nino at Pat Bringas, na-realize ko na wala naman talagang mali na ipaglaban kung sino ka. Kaya ngayong taon, naglakas loob akong humarap on national television at aminin kung sino nga ba talaga ako para ipakita sa mga katulad ko na walang mali sa atin at walang maling aminin kung sino ka nga ba talaga. Kaya ngayong taon sa Gender Committee, ang ating mensahe ay Live Free, You're Safe in UP. Isa itong kampanya para naman mapafeel natin sa mga LGBT students dito sa UP na ligtas at masayang mamuhay dito sa ating pamantasan. Naglunsad tayo ng Pride Week kung saan more than 60 organizations ang nakipartner sa atin upang sumama sa pinakamalaking Pride March dito sa Diliman at syempre yung ating Project Genderway, isang LGBT fashion show to show yung pagkakaiba-iba nating lahat. Nandiyan din yung mga mobile gender talks na kung saan more than 20 sexual orientation and gender identity talks yung ginawa natin sa iba't ibang kolehiyo at mga dormitoryo para mas maging familiar sila sa issue ng LGBT. Nandiyan din yung ating HIV Week kung saan nagbigay tayo ng free HIV testing sa iba't ibang mga dormers at iba pang mga estudyante dito sa universidad. Siyempre, hindi lang tayo nagkulong dito sa UP. Lumabas din tayo sa Senado at Kongreso, sumama tayo sa LGBT Congress dito sa Quezon City para magkaroon ng anti-discrimination ordinance at legislation dito sa Quezon City at sa buong bansa. Pero syempre hindi natatapos sa mga tagumpay na ito yung laban para sa pantay na karapatan. Karapatan ng mga LGBT dito sa universidad na mabuhay ng malaya, karapatan ng mga dormers para sa isang transparent admission system, karapatan ng mga atleta para sa dekalidad na pasilidad, at karapatan ng mga freshies at organizations na maging malaya at makonsult doon sa mga org recognition requirements na kailangan nilang pagdaanan. Kaya ngayong taon tayo sa Alyansa, ilulunsad natin ang Students' Rights Handbook na maglalaman ng iba't ibang karapatan ng mga sektor na ito para naman maging malaya na tayo at makuha talaga natin yung pantay na karapatan para sa lahat. Kung minsan, kung ano pa yung mga desisyon na hindi mo inaasahan, yun pa yung mga bagay na hindi mo pagsisisihan. Ako si RJ Mercado, incumbent USC Counselor, Gender Committee Head, ngayon ang yung susunod na USC Chairperson. Ito ang aking kwento. Ikaw, anong kwento mo? Tara, pag-usapan natin yan sa isang bagong USC, bagong kwento ng paglilingkod.